Panibagong pogo habang nabisto sa isang mid-rise condominium sa Pasay City. 300 dayuhan ang nabistong sangkot sa iba't ibang uri ng scam. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Huli sa akto ang mga dayuhang itong nambubudol online. May isa pang ginapos habang nakadapa. Sinubukan palakasin niyang manlaban. Nanguna ang lokal na pamahalaan ng Pasay sa raid na to sa isang mid-rise condominium. Katuwang nito ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, mga pulis at ang Department of Justice. Puro scam ang nasa ika-6 hanggang ika-10 palapag. Chinese ang wika sa mga monitor. May nangla-love scam, investment scam at online betting. May mga nanghuhut-hut pa ng pera gamit ang text scam. Ang isang Malaysian, giniit na wala siyang kinalaman sa mga krimen. They only let me know portion by portion, so I will not understand how the thing works entirely. Hetong isang makinang merong hile-hilerang antena. Ang tawag pala rito, text blaster. Pwede kasing magsaksak ng maraming SIM card para makapagpadala ng iisang text message sa maraming tao. Kaya pwede itong pambudol sa maraming biktima para makapagpadala sila ng pera mula sa kanilang mga e-wallet. Naispatan pa ng DOJ Office of Cybercrime ang listahang ito. Mga Pilipino pala ang naloloko matapos pindutin ang link sa text scam. Kapansin-pansin din ang mga closure order na nakapaskil sa mga pinto. Lumalabas na pinasara na dati ang scam hub na ito, pero posibleng unti-unting bumabalik ang mga scammer. May mayor's permit pa nga mula sa Pasay City ang scam hub, pero sa ilalim ng ibang pangalan. Talagang harap-harapan na binabastos na yung batas natin, na masyado na silang garapal. Despite na may closure order na sila from PAGCOR. Hindi bababa sa 300 ang nahuli, kabilang ang mga Pinoy, Chinese, Vietnamese, Malaysian at Burmese. Desidido naman ang Pasay City LGU na tibagin ang mga scam hubs sa kanilang lungsod alinsunod sa total pogo ban ng Pangulo. Parang asot pusa, hindi lang sa pogo, sa vendors, etc. Pag ini-inspect, nawawala. Pero pag nawala kami, para bang nagtatry, hindi namin kayo papayagan talaga. Dadalhin ang mga nahuling scam hub worker sa detention facility ng PAOK sa Pasay habang pinoproseso ang kanilang deportation. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.